I have never thought that this motorcycle is dadating din sa Pilipinas, lalong-lalo na napakaganda ng mga specs nito for the price that it offers. Mga bossing, wala tayong ibang tinutukoy dyan, and it's none other than the Zontas 150X, which is napakaganda talaga for its price. Kaya naman sa video na ito mga bossing, pag-uusapan natin ang kanilang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve, and yung final thoughts natin dito about this motorcycles, whether this motorcycle buy is a good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. Pero bago ang lahat mga bossing, we already have an introductory price of 149,900 pesos for this motorcycle na napakaganda talaga ng kaniyang presyuhan, especially if mabibili natin to for the price that it offers. Meron nga rin pala tayong tatlong colorways for this motorcycle, which is meron tayong matte black, dark green, at saka yung matte brown. So, if makikita mo dito mga bossing, yung matte brown dito yung medyo mas outstanding sa colorways. But if gusto mo ng pang minimalist, then you'll never go wrong din naman with the dark green and especially sa matte black. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features nito mga bossing. Meron tayong 149.5cc na displacement na naka-single cylinder for this motorcycle. Meron tayong power na 17.7 horsepower at 8,700 RPM. Meron tayong bore stroke of 58 by 56.6. Meron tayong camshaft na single overhead cam na 4 valves with a torque of 15.5 Nm at 6,500 RPM. This motorcycle nga pala is weighing around 108 kilograms lang, and ang compression ratio natin dito is 12.5:1 with a fuel capacity of 11.0 liters. Naka-FI na nga pala tayo dito. Meron tayong estimation of 47 kilometers per liter na fuel consumption. Naka-CVT auto tayo dito. Naka-dual channel ABS na rin tayo and auto start stop. Meron tayong ACG starter with phone connectivity and yung kaniyang TFT display at saka yung projector LED headlights, yung mas makikita mong napaka-highlight talaga sa motorsiklong ito. And if ang pag-uusapan naman natin dito mga bossing is ang kaniyang dimensions, meron tayong 770mm na seat height, 130mm na ground clearance, and 1,375mm na wheelbase. Meron din naman tayong 110/70/40 na front tires and 130/70/30 naman na rear tires. Napakaganda ng numbers nila mga bossing and for the price that you're paying, always remember na napakaganda talaga ng mga numbers and specs niya currently sa mga nakikita natin if ever you're considering this motorcycle. Now, if ang key features naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong dual channel ABS na na-mention natin kanina mga bossing, but to tell you honestly, meron din itong traction control system if you're gonna need this kind of security din. And by the way mga bossing 108 kilograms lang ito as I've mentioned din kanina. And the reason bakit magaan itong motorsiklong ito kasi naka-aluminum material tayo dito or alloy yung gamit sa motorsiklong ito, kaya napakagaan talaga. Meron na rin tayong adjustable rear shocks dito, so napakaganda especially dito sa Pilipinas. Napakalaking tulong niyan if ever we're gonna use this for a city ride, long ride, or even sa mga quick escapes natin. Meron na rin tayong phone connectivity dito and navigation system na rin, so napakaganda talaga. And if ayaw mo maglagay ng phone holder dito, maganda tong motorsiklong ito kasi meron na rin itong screen mirroring sa cellphone mo na mababasa ng instrument panel mo para makita mo yung display mo sa cellphone sa instrument panel mo. Meron na rin itong karagdagang dashcam mga bossing, napakaganda, dagdag security na rin. Meron itong smart key system and meron din itong TPMS or tire pressure monitoring system na makakapagdagdag ng awareness sa iyo whether malapit na ba ma-flat yung mga gulong mo or hindi pa, para din naman hindi tayo magkaaberya sa gitna ng daan mga bossing. And lastly mga bossing, for the style of this motorcycle, naka-naked handlebar tayo dito, so napakaganda talaga ng motorsiklong ito mga bossing. And to mind yung mga bossing hindi ko pa na-mention na ang underseat compartment storage dito mga bossing is kasya ang dalawang helmet. So napakaganda talaga if nagko-consider ka rin ng bagong motorsiklo, which is I can really say mga bossing, isa ito sa mga nakikita kong magandang prior upgrade if you're like me na merong manual motorcycle na gusto na rin mag-shift into automatic motorcycles. Meron din naman tayong kailangan pag-usapan dito mga bossing na sa tingin kong magugustuhan nyo rin and baka napag-isipan nyo na rin, which is meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve sana if
we're going to consider this motorcycle. Now, if you're gonna really consider this motorcycle, makikita mo dito mga bossing na napakaganda ng ni-offer ng motorcyclong itong si Zontes 150X kasi napakagaan talaga. Especially mga bossing no, na alam mo naman sa pang-araw-araw natin, hindi natin maiiwasan ang napaka-traffic na daan. Especially if papunta ka sa trabaho mo or if estudyante ka, gagamitin mo to pang service mo. Alam mo talaga dito mga bossing, the 108 kilograms na timbang dito ni Zontes 150X is napakagaan talaga kasi if na-mention ko dati, the Honda Click 125 version 4 is weighing around 113 or 112 kilograms. So, it is 4 kilograms lighter compared to the Honda Click 125 version 4. Next naman mga bossing, ang sa tingin kong magugustuhan mo rin dito mga bossing is that it has a big fuel tank storage. Meron ba naman tayong 11 liters of fuel tank capacity? Hindi ka talaga dito makukulangan if gagamitin mo to for long rides. Although we have 47 kilometers per liter of fuel consumption, I can really say din naman mga bossing, for this kind of motorcycle naman din mga bossing, hindi naman din natin yan may pagkakait na justifiable din naman kasi 160cc na to ang motorcyclong ito. And last but not the least mga bossing, the specs to price ratio mga bossing na binanggit ko kanina, napakaganda talaga ng ni-offer ng motorcyclong ito. And siguro mga bossing, yung isa sa mga pinakatumatak sa akin dito sa motorcyclong ito is that kasya ang dalawang helmet na full face sa underseat compartment mo. And if ever balak mo pa rin magpa-customize dito and lagyan mo ng top box, napakarami na nang mailalagay mo dito sa motorcyclong ito, especially if naisipan mong gamitin tong motorcyclong ito for your quick escape, mga motocamp, and mga long rides na sa tingin mong marami kang dadalhin if ever pupunta ka man sa mga lugar-lugar. And we can really say that this motorcycle could really be a good companion. Ngayon naman mga bossing, one good thing to improve lang siguro for this motorcycle is that ang marketing department, aka yung website nila. I am not saying na hindi maganda, but it can really totally improve soonest, especially if dadating na tong motorcyclong ito sa Pilipinas, which is dinadala ng Bristol Motorcycles ang mga Zontes motorcycles dito sa Pilipinas. So if ever we're gonna look for their website soon, sana mas gumanda yung kanilang presentation dito para naman mas maging kabigha-bighani yung mga na-mention ko kanina na mga features kasi mga bossing, if meron yung mga pictures, I can really say ma-visualize ng mga interested buyer yung mga ganitong klaseng presentation. So hopefully soon meron tayong mga ganyang mga pagbabago soon. But nonetheless, I can really say this motorcycle talaga is one of a kind for the price that it offers. Now, if ang final thoughts naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, whether this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision, then I can really say mga bossing that this motorcycle talaga is a must-buy if you're like me na gusto nang mag-upgrade into an automatic motorcycle galing sa manual motorcycle. If you're like me na hindi na masyadong minamind yung brand and hindi ka na rin din takot mag-order online para sa mga parts, especially if meron ka ng mga kakilala sa mga community riders mo ng mga same ng motorcycle. Again mga bossing, for the price of around 150,000, I can really say this motorcycle talaga is isa sa mga pinakamagandang specs na na-offer for the price that it offers. So for me talaga mga bossing, if one of these days maisipan kong ibenta yung Suzuki Gixxer ko, I can really say isa talaga to sa mga pwede ko ipamalit na motorsiklo. Pero kayo ba mga bossing, ano sa tingin nyo ang thoughts nyo about this motorcycle? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below your thoughts para din naman mapag-usapan natin dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko mga boss ha. Always remember lang to ride safe and see you on my next video.